Sa isang liblib na bundok, may isang kuwebang tinatawag ng kuweba ng mga anino. Ayon sa kwento, dito nakatira ang mga multo na nagbabantay sa mga lihim na hindi dapat matuklasan. Maraming kabataan ang nangaas pumasok, ngunit iilan lang ang umuwi na buhay at mas madalas walang nakikita. Isang gabi, nagpasya si Liza, isang matapang na dalaga, na pumasok sa kuwebang ito. Gusto niyang malaman kung totoo ang mga kwento at kung ano ang nakatago sa madilim na bahagi ng bundok. Bit-bit ang flashlight at isang maliit na libro na may mga panalangin. Pasok siya sa madilim na pasilyo. Habang naglalakad siya, nakarinig siya ng mga mahihinang bulong at mga yapak na palayo, pero hindi siya natakot. Sa halip, niyayakap niya ang dilim. Naniniwala na kaya niyang harapin ang anuman. Sa isang bahagi ng kuwebang, nakakita siya ng isang lumang altar na may nakapatong na isang larawang gawa sa kahoy. Biglang bumukas ang isang pinto sa likod nito at isang malamig na hangin ang bumalot kay Liza. Sa harap niya, lumitaw ang mga aninong naglalakad sa madilim na silid. Mga multo na walang muka, nakaputi at nakangiti ngunit nakakatakot ang itsura. Hindi siya nakagalaw. Ang mga anino ay nagsimulang magsalita. Isang malamig na tinig na umaatungal. Huling paalam, Liza. Biglang nagsimula silang maglakad patungo sa kanya. Palapit ng palapit. Ngunit sa isang iglap, nagising si Liza. Nasa labas na ng kuweba. Hawak ang kanyang libro at nakatingin sa madilim na pinto. Nakalak na ito at wala ng anino. Nang umagang iyon, sinabi niya sa sarili na hindi na siya babalik. Ngunit sa tuwing may makikita siyang larawang kahoy, nakikita niya ang isang nakangiting muka na walang mata na parang nagsasabing, "Huwag mong balikan o ikaw ang papalit sa amin." Sa gabi, kapag madilim na at tahimik, naririnig pa rin niya ang mahihinang bulong. Isang paalam na walang katiyakan kung huling paalam nga ba